Today, I'm going to a place I've never been before. I am going with my tiny maleta na feeling ko aharangin ako sa security. I am going with zero knowledge of saan ako pupunta doon, ano gagawin ko doon, ano kakainin ko doon. I am going with a budget na parang pangkape lang. And I'm going with someone na akala ko ika-cut off ko na sa life ko. I am going to kill myself. Hindi ko alam kung tama ba talaga tong ginagawa ko. But then again, I'm only 22 plus 1. So ano ba dapat? Minsan nakakalimutan ko na bata pa pala ako. Hindi lang pala ako baby face. Hala, pero hindi nga. May nakita akong TikTok. Sabi niya, I'm 24 years old and I feel so lost. But then I remember for the first 10 years of my life, I was just a kid. And the next 10 years, I was a student. So parang eto pa lang daw yung mga first few years where we are learning to take control of our own lives. At na-realize ko, oo nga naman, pwede naman maging lost. Pwede ka pa magkamali ng paulit-ulit. Si bakla pupunta lang ng La Union ang drama-drama. So ayun, anyway, favorite ko tong portable fan ko na to. I think mas mura na version, alam ko may mas mahal pa. Malakas ang buga nito, matagal din malobat. Tapos yung bag ko naman, thank you pala sa Lulak Club. Binigay lang nila sa akin to and it fits my laptop. Lagi ko na ito ginagamit for travel. Ang ganda pa ng kulay. Ano na ang room na to? Basta sa bodega lang ito matindi. Ay, nakakamala earphones. Kasi, bawal magluto. May karinderya sa labas. Bawal maglabas. Shock kami. Ang plot twist sa trip na to is hindi alam ni Jorge kung ano itsura ng mga hotel namin. Lalo na yung sa La Union. Kasi budget trip talaga to. Mamaya ko na ikukwento yung financial status namin. Grabe no, like, we may or may not be in debt right now as we speak in this airport. But wala sila, hindi nila malalaman. What can you say? Trust the process. Nagka-cosplay lang talaga kami ng wealth. Ito na naman, kung may ganda-gandahan, may yaman-yamanan. Ganito kami magpanggap. Anyway, hindi niya alam ang itsura ng hotel namin sa La Union. Hindi niyo din alam kung magkano lang yung pocket money namin. As in, kita ko siya ang wallet ko. Laban pa na resibo kaysa sa kwarta. Kita niyo na. Kita niyo na nga purple lang. Ang resibo sa modern jeep. Tapos, 100 pesos. As in? Dapat kaligin pabayluan ko na lang tong pamana sa konsang lolo ko na God bless his soul. Ngamba ko, hindi ko pagtandugon. Pero mo ganito yung perfect na time. Ang usapan namin, one meal a day lang kami. One slayable meal a day. Tapos wala na ding laman yung mga bangko namin. Tapos kanina, nag-message na yung, nag-good morning na yung mga credit card namin. Your statement is due to... Yeah, and your credit card statement was emailed this evening. Ano gagawin? Nakala ko pera ko na yun. Dead man na sa basher. Akala ko pag binibigyan ako ng pera ng credit card ko, akin na yun. Binabayaran pala yun. Hindi yan tinuturo sa school na kailangan pala bayaran yan. Hindi din tinuturo ng mga 1% na ang tanging daan para mag-success. Sipag, tiyaga, at konting estafa. Yun lamang po. Hello! Break muna and pause at pasalamatan natin ang sponsor ng video na to, Athena VC. Kung meron kayong business at hindi niyo alam kung paano magsimula, well, this is your chance. Athena VC, habang tayo'y... Athena VC is here to help entrepreneurs like you get started. Alam naman natin mahirap magsimula ng business, from funding, to mentors, to connection. Pero with Athena VC, they can help you step by step. Yung program nila magbibigay sa inyo ng funding, expert mentorship, and access to a whole network of entrepreneurs. Plus, pwede ka pa makuha ng $100 just for researching yung business na gusto mong buuin. So, kung meron kang business idea, don't wait. Punta na kayo sa website nila and join. Malay mo, ang dream business mo is just one click away. Apply now and make it happen, girl. Start mothering. Lah. Habang nanonood kayo ng video na to, i-share ko sa inyo yung mga bagay na akala ko ma-achieve ko na by the time na 23 ako. Number 1, I thought at 23 magiging financially stable na ako. But I'm not, so hindi ako yung tao na hihingan nyo ng financial advice. Pero, if there's one thing I know for sure at natutunan ko to the hard way, it's that sobrang importante ng emergency savings. Like, maglagay talaga kayo on the side pag kaya. Kasi may magkasakit lang sa inyo isa, ubos, wala na. So yun, at 23, na-realize ko sobrang importante na emergency savings.
I'm in QC. Sa dami ng nangyayari sa buhay ko, mapapaisip ka talaga kung deserve ko ba to. Pero siguro, wag ka na lang mag-isip. Isip, gid kami ni Kwarta, magpuli. Isipay, gid kami ni Sincilio, nga duwa. Sipaay, gid ta ni Lata, papuli. Amo lang na ang isipon. This was supposed to be a canceled trip. Iba dapat ang kasama ko dito. And this is not a tragic love story na, moving on, kaya maglalaon yon. Interpretator ka dapat. Interpretator? Ano na ganito tawag? So yun na nga. Nag-conduct ako ng study. Na pag ika-cancel ko ba to, mas makakasave ako? Or mas okay, like mas feasible ba na pumunta na lang ako? Kasi nabook ko na lahat. Nabook na hotel, nabook na ang flight, nabook na lahat-lahat. So pag i-cancel ko, feeling ko mas malaki pa din yung ginastos ko kaysa sa kung pumunta. Ewan ko. So sabi ko, magyaya na lang ako ng ibang tao. Tao ba to? Tao in the room with us right now. Na-demonyo ko siya. Na-demonyo ko siya. At nandito kami ngayon. Gutom na kami. Alas 5 na wala pa kaming kain, wala kaming tubig. One sleigh meal a day nga lang kasi. So, tinuloy na and we are reporting to you live from QC. And habang dito kami, ang dami namin pinagdadaan sa buhay. Ang dami dapat na harapin namin. Tingnan mo mukhang yan, no? Halata naman, diba? Pero we will live by our motto, which is salt water heals. At 23, akala ko mas maging adventurous ako sa pagkain. Kung noon, search sa mga TikTok. Tapos gusto kong gayahin talaga lahat na nakikita ko. Ngayon, parang hindi na masyado. Like eto, 3 hours kami naglalakad sa mall na to. Wala pa rin kami mahanap ng gusto namin at swak sa budget. So natutunan ko na rin sa dad ko, lalo na pag nagta-travel ka. Just eat what you're sure is good. Huwag ka na mag-experiment, lalo kapag gutom ka na. Trust me, iba talaga ang ugali pag hindi ka pa kumakain. Feel ko yan na yung forever. Yung automatic magkasabong na ang kilay pag hindi kumakain. Bago mag-explore ng mga food trip, siguraduhin mo muna na hindi ka gutom. Kasi baka sa huli, ubos na yung energy mo, ubos na yung pasensya mo, at baka pati budget mo ubos na. So, doon tayo sa sure. And honestly, fast food is just so affordable. Kasi tingnan nyo, after 3 hours ng paglalakad, parang naging obvious na sa amin na baka hindi kami yung problem, baka yung budget namin. Kasi sobrang liit lang talaga ng pocket money naming dalawa. Ilang menu na din na tingnan namin from mga 10 restaurants siguro. Tapos, parang wala kaming karapatan mag-experiment kasi mas mahal pa yung iced tea sa budget namin for the night. And kung may budget naman, and we want something new, pero sa dami ng choices, parang wala ka ding choice. Fast food pa din ang sagot. So we just gave in, and guess what? Smiling na ulit kami ni Bay Aif na para bang ang saya-saya lang talaga ever since. Hindi na po kami masungit, hindi na po kami magrereklamo, at nagpapasalamat po kami sa aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, everyone. We love you all so much. Natatain na ako. First time. This is unusual for me kasi bumili pa ako ng yogurt para sabi ko maka-help. Pero ngayon natatay ako. Let's see. But reveal! Hindi, i-guess ko nga pila ka inches akong tayo ka na. At least 4.5. Okay. Guess the bill. I'll let you know kung installment siya or one Lump time. sum. One time. 4.5? We have a winner tonight. 6 and girthy. Wow! Ducks mo talaga, bro. Ay, mama na. Let's go! It means nag-success talaga. Success ka. Ay, mo kamay. 3 ko 4 and small. Confession. Tanggal ka na. Reyna. Yana. Nadine. Tuesday. 4 small. 5 big. Higher bank. 6 big. Higher bank. 7 big. Isa lang taon na. Wow! We have a winner tonight! Sinusubukan ko yung bago kong camera. Ewan ko kung bakit sa bingit ng aking kahirapan. Sabi ko, total mauubos na lang din naman ito. Bili tayong camera. So ito siya, kamusta naman siya? DJI Osmo to, na pocket 3. Ito yung patulog ko, galing dito. Ang cute nito. No.
my little Manila haul. Hindi ako nagkape. Si Orhe nag-Tim Hortons na. Ako wala, para makabili ako ng dessert. And this is my dream yogurt. May chobani na flip. Ito hinugasan ko. To be honest, hindi talaga ako naghuhugas ng mga gamit. I just stick them in my mouth. Pero on this trip alone, nakakita na kami ng siguro mga 13 na cockroach. Ang daming ipis dito. So, ayan o. May lumalakad now as we speak. Papakita ko for proof. Ba't ang dami nyo? What the F? Nag-bygone na kami niya na. Ang dami pa rin talaga. Okay, siguro mura ang unit na to kasi may kasama kayong roommates. Mga 12. Try na natin yung outfit chomani. So, ano to? Triple choc brownie. Low-fat Greek yogurt with choc cookie, fudge, milk chocolate, and white chocolate. Oh! Sarap! Ba yan? Medyo maasim yung amoy ng... Ito siya. Kaya siya tinawag na flip kasi if-flip mo siya. Ganyan. Ito, di ba? What can you say? Tingnan nyo. Wait lang. Hindi pa ang dami ng ipis na dumali dito. Hindi naman ako maano. Ganyan siya. Hanggang ganyan. Tasties. Amoy maasim yung yogurt. Napasarap ka. Ang sarap niya. Sarap-sarap mo. Ano ang sarap? Ang sarap nito. Mahal siya, pero isipin nyo na nag-dessert kayo sa labas. Wow. Yung chocolate, ang sarap. Parang, medyo may ibang malambot. May ibang parang cookie, tapos may ibang sarap. Ano ba? Sarap. Namin itong chocolate. Diba? Ang abi ko ganang yogurt, tapos na mas low. Kaya ang baho, dukas low. Oo. Amoy panis, pero alam. Baka, bakbak sa aga. Anyway, sarap. This is a 10 out of 10 siya tani for me. Pero 199 pesos, I think because galing pang abroad. So, 8 out of 10 na lang. Daming 80s. Diba, kanina meron dun sa may sapatos ko. Bukas, i-remind niyo ako na kailangan tingnan ko. I-check ang sapatos ko. Baka may sumapa sa edge. Hindi ako nakikipag-fucking biruan kasi nangyari yan sa tatay ko. Nagsakalin siya bakolod. Ang tanga nagupod siya sa Manila. Sa sapatos. The sisterhood of the traveling roach. So, ayoko po may +1 ako sa La Union. Pang 1-seater lang po ang babayaran ko bukas. Kapalit ako, kita kapalit pa pa. Sexy nga babae nga ang ngara ni Carla. Kimbaligyan ako, maniyak ako. Bago daw matambok, maratongan lison. Nanganawin ako, mamakitan ng iba. We are in La Union. Ito yung kwarto namin. Kitchen. And then, our tiny area. Me AF. Beach life is good at that. There was PR. May entrance pa, so this is the washing area. Wait lang, may entrance pa sa ipakapunta. Shower, and then toilet. Ang galing. So, depende kung sino mauuna. And then here's our room. So this is gonna be home for 3 days. The fuck am I here? Ko alam. Ang ganda ko. Shit. Putang ina, hindi kaya ng La Union. Ito na naman kaming dalawa. Hindi namin alam saan kakain dito. Ano gagawin? Like, andito na kami yung nakaharap na. O, ano na. Feeling ko, kakain lang ulit kami ng 7-Eleven na manok mamaya. Hindi namin alam saan kakain.
babaeng to, puro pagkain ang pinoproblema. But anyway, at 23, I thought I would be more adventurous in life. Like dati iniisip ko na magiging super adventurous ako after graduate. Yung tipong laging spontaneous ang road trips, travel sa iba't ibang lugar, sa pinakamalayo-malayong sulok ng Pilipinas na hindi nyo na alam kung nasa na ako every Thursday, ganun. Pero ngayon, natutunan ko na ang oras at pera pala parang hindi laging pasok sa schedule mo para makagawa na ng mga ganung bagay. And hindi yan ako making excuses lang for myself kasi gusto ko nasa comfort zone lang ako palagi. Pero yung mga times talaga na kailangan mo prioritize yung ibang bagay. And honestly, minsan ang pagiging adventurous na lang ay kunwari pag-explore ng mga bagong recipes or pagpunta sa mga bagong cafe sa maliit niyong syudad. Na pagiging adventurous na minsan na nagagawa ko mag-try ng ibang genre ng kanta o ng pelikula. So I think at 23, yung definition of the word adventurous has changed for me. Hindi pala kailangan na maging extreme para maramdaman mong may thrill at excitement ang buhay mo. Ang pagiging adventurous pala pwede mag-evolve into something more practical at okay lang yun. Ang essence niya pala is nasa kakayahan mong gumawa ng bagong experiences kahit sa mga simpleng paraan lang. Okay, share ko lang bakit ba ang dami ko kasing iniisip ngayon na parang makabuluhan o whatever. Day Maris, ari kami sa gwasi mo nga kapihan, wala ka nag-instruction nga maabot kami. Day ka mahal, bila dahil sa take-out, at pulo ka piso niyo, kulinti. Taso ka init, di wala mo kami ginit. Ano man, ari na nga bisitahon ka na namon, wala ka nag-instruction. Just kern. Joke lang, Day, ah. Hanggang, Day, tandiyan, Day. Bebe, kabada ka lang sa laptop mo. First time ko mag-official na Mike. By the way, Mike ang real niya na nickname. Hello. Hindi talaga siya Jorge. Binansagan ko lang siya at bininyagan with that name. But this is Jorge. Ang real name niya Michael. Hello. Yan lang ang ambag niya sa buhay. Anyway, kung may kambal man ako in life, it would have to be this person. Wala, hindi niya birthday, hindi ako maglulong mga message. Gusto ko lang sabihin sa inyo na matigas ang ulo namin dalawa. Alala kong first travel namin. Mahirap mag-travel nun. Mahirap din ang buhay nun. Madaming travel restrictions, madaming financial restrictions. But yet, nakaya namin. Nakakagago kasi kung kailan na students lang kami nun, nakapag-VGC pa kami. Basta same kami ng mga sa buhay na ang dami din itong pinagdadaanan ngayon. And the first instinct is, run. Yes. Go Run. away. Go away, Kuro. Doon sa far away. Hindi lang yun sa travel. Like, even sa school. Na pag hindi na namin kaya sa classroom, pag masyado na madaming ebas ang prof, magtitingin na kami dalawa, tas na isa-isa na bigay nila yung... Kasi magkatabi kami, seatmates kami. Ako may malapit sa door, tas siya sa katabi ko. So, pag kailangan na talagang umalis, kukunin ko yung bag niya, tas bag ko, tas tatapon ko na sa labas, tas takbo na kami. Hindi naman kami avoidant personality. Hindi naman. Wanderlust lang. Wanderlust Personality. Hindi yan na ayaw namin i-solve ang mga problema namin. Pero kasi pag malayo kami sa problem namin, nawawala siya. It just goes away on its own. Basta same din. Pag may pinagdadaanan kaming dalawa, dapat same din. Almost same din ang genre. Kung kunwari may nagkasakit sa pamilya ko, dapat sa kanya din. Alam mo, kung may alanganin ng buhay, kung may financial problem, kung may something kami sa utak, kailangan same. Same pacing, same tone, same way of coping. And today, our coping mechanism is laon yun. It's our stream of consciousness. Stream of consciences. Stream of contemplation. Stream of Congratulations. stream of condolensations. Condensation. Stream of complimentations. Stream of condensation. Wala na ako maisip. Gusto ko na talaga i-try ang mic. Kaya ako ginawa to. Apply sunscreen now. Apply for a personal loan later. Hello, Carlota. Ilagyan na natin ng oxidizer ang katawan ni Madam. One swimming later. Yan ay kung mako-consider mo na swimming, yung umupo ka sa gilid at magpahampas-hampas ka sa tubig, mapapasok ka ng mga buhangin sa butas mismo ng puwet mo. Kasi nangahampas talaga ang tubig dito. Pero yun nga, one swimming later.
Mabilis na kami nag-swim pero feeling ko na-sunburn ako agad. Parang ang half day pag nawakan ko yung mukha ko. Anyway, so sana may sun pero kakaiba kasi yung window nila dito. Detachable. Kaya kung ayaw mo ng screen, pwede mo na lang tanggalin totally. So diba nagsishare kami ng sabon? Ano? Nalagyan mo? Siyempre, kung ano ginaya, that's a common occurrence. Lagi ko nalalagay ng sabon. Ang masaya dun, habang nagsasabon ako, akala ko magsasabon na ako sa part na walang sand. Pero yung part pala na yun, madami pang sand. So pag scrub, kung let's just say dito ako nag-scrub, pag ganyan, di ba Bioderm ang pangalan? Ang Bioderm doon nag-encrusted with sand. Imbes nga white lang siya na-engraved, parang may mga black na siya na Bioderm. So kada kuskus mo doon may exfoliator. Nami-nami. It was so nice. Mga kaantok. Swimming saglit. Jakul ng malupet. Labas ulit. Nahihirapan kami maghanap ng kakainin. Puro sa TikTok ang alam ko and wala akong tiwala sa inyo. Sa totoo lang. Halate, tanawa akong Patreon ko. Ay, honeymoon. Honeymoon, mine. Kita mamaya. Wow, me. Ang mga next ko na sasabihin ay sobrang deep at sasabihin ko siya habang nanonood kayo na kumakain ako ng fried chicken para hindi siya masyadong mabigat. At 23, I thought I would have my own life. 18 pa lang ako, iniisip ko na by 23, naka-move out na ako. May sarili na akong bahay or condo at independent na ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Parang yun kasi yung simbolo ng adulthood at maturity para sa akin nun. Hindi sa hindi ko kaya na maging independent or mag-manage ng buhay ko na mag-isa. Kaya ko naman yun. Pero sila mismo, like yung pamilya ko, may binibigay sila sa akin na like hindi ko matatagpuan kahit saan at kahit kanino. Nakala ko kasi talaga dati ang goal is lumayo sa kanila para patunayan ko na kaya ko, na ako lang. Like, eto na yung pinalaki nyo. Pero parang ngayon lang nag-sink in yung tinuturo ng tatay ko sa amin nung bata pa lang kami na hindi yun lagi tungkol sa kung gaano kalayong narating mo, kundi kung gaano kalalim ang mga relationships and connections na mabubuo mo dito sa buhay na to. Yun lang ang laging in-instill ni Baba sa amin. Anyway, they are my core. I'm bound to them. And I'm happy that my goal has shifted from proving my independence to cherishing the love that makes life full. Oh, Chares, hindi nyo kaya yun. Mapagpanggap ako magtatrabaho, siya magbabasa. Feeling, The great pretender. The great! Hindi na kami nagmamaps. Punta kami ng masarap na yung croissant sa place na to. It's so buttery, flaky. Ang dami nag-hate ng mga food. Pero okay naman so far. Siguro mo ng rule of thumb sa ang rule na lang when you look for reviews. Kung di na mga skating reviews, namukhay naman na siyang totood namin. So, di na ba yung masarap to, solid to, Ay, actually, na siyang I really can't trust any of you bitches. Kahit sabihin nyo palang pangit, masarap pala. Tapos kung ano yung masarap pa. Ay, dito na kami. So, baka baliktad lang yung pag-iisip natin. Baka tayo ang hindi mapagkakatiwala. Sanay. Ano po ba seller niya sa croissant? Pan also pala po. Tapos mga blueberry almond.
again. It's time for love. Hindi ka siya? Tinulungan niya pa si Jorge. Cute. Ano ba? Masama kaming tao. Aww, okay, bear. Nalito da? Doka mga ano ko, mga kaspa ko nga, doka crunch. Pinag-shotwell. Doka dapat. Ang kusan ko, isin doka kaspa, ganyan lang ako, isa ka na ko. Sinadya namin hindi magkape sa Karuba kasi madami pa kami gusto i-try ng mga cafe na kailangang pagkasyahin sa isang araw. Kasi basically, 1 lang ang full day namin dito. So, pumunta kami sa Shogun and ang ganda ng view dito. Parang perfect. May mountain, tas may beach, tas may road. Sobrang free fact. So far, ito na ang best ambience in LU. This is Shogun. Bumili kami ng sticker. Kasi gusto ko punuin yung I wanna be insufferable and punuin yung water flask ko ng stickers. Diba? Parang nakakainis lang. Nagkakape kami dito and try to work. Wala ka lang ay sa akong to nag-wrinkle ko nga buli. Gag. Like to nag-age na pala nga buli. Caramel miso. Imo ya? Coconut. Taste test. Parang sea salt latte daw nila. Those sea salt. Huh? Ang magtutuod, ano ba siya miso? So, ginaisip ko nga may sabaw. Makapinaglalaroan ako ng utak ko. As in, may parang aftertaste talaga siya na parang sabaw. Pero feeling ko hindi yun totoo. Like, dahil lang narinig ko talaga na may miso. Pero version daw nila ng sea salt latte yun. And surprisingly, mas bet ko yung drink ni Jorge na coconut. Na hindi ko masyadong bet ang mga coconut drinks. Pero mas masarap siya for me. Anong sakit to? Ang wala ka na kwarta subok. Wala ka pa kwarta pang replenish. Lakablo ko din mo ka ng kwarta. Wala ka pa kabayad, sisi. Pero galantaw. Sisi pala Sisi! Pero magalantaw ka na hotel sa Ibanya Country. Wala. Pero nasa Agoda na. Kapal ng Kung makapag-search naman itong si Bakla ng hotels in Thailand, akala mo talaga, sakto nga lang ang budget pang lunch sa 7-Eleven. As in, sakto. Hindi kami nag-expect na mag-withdraw pa kami more pala. Kasi parang ang liit na nga lang ng ginastos namin, pero kulang pa din. Tapos bumili na kami ng Mang Tomas. Alanadine Lustre in the island. Gets ko na sinag-illustre, ba't siya bumili ng Mang Tomas sa Siargao? Kasi baka sinungitan din siya ng babae sa 7-Eleven at naubusan din sila ng Grammy. Grabe na talaga itong pinagtaanan. Puta, ang sarap. Kulang na lang laswa. Oo. Kung sa bawat ang nila. Poking my head, poking my head, poking my head, poking my head. Poking my head, 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 poking my head. Let's go swim. I'm sorry. Sorry, sobrang benta kasi sa amin yung joke na yan. Actually, it's all right. A favorite part. So much for a twirl, not your average girl.
Key with you? Okay. Okay, let me lock. Let's two-factor authentication this door. Oh, they don't understand that. So, two-factor authentication of the door is nilock niya. And then my turn. Two-factor authentication. Can't describe how I'm feeling. Oh, honey, I gotta try. And for our last night dito sa La Union, nag-graduate na kasi kami sa mga party-party talaga. Parang hindi pa muna kaya ng mga buto namin. May mga back pain na kami. So feeling ko, hindi namin ma-enjoy yung mga flotsam, jetsam ba yun. Pero nakita namin sa mga poster na may drag daw. At yan na lang ang tanging nagpapalabas sa amin. As in, pag nakikita niyo akong umiinom sa labas, is just because nanonood ako ng drag show. Nakakaloka, na-meet ko pa si Yobab. So dinami-daming tao na pwede ko ma-meet doon sa La Union. And kilala niya daw pala ako. Alam ko nag-followan kami sa TikTok, pero di ba, malay ko ba naman nakilala niya. Hello Yobab, hello to yourself. Sarap. Uwi pa kami mamaya. Ang sarap. Diyan ako. Diyan. Sorry, naka-brief. May vlog. Bakit? Kada mo nod. Nami? Ang sarap. Pause na ako po. Hindi ako magmumura pag may pagkain. La Union, ang sarap mo. Ang sarap. Tago. This might be best meal in La Union. Ang sarap dito. Ang sarap ng sabaw. Ilang araw ako dito. Wala akong natikman na sabaw. Kita niyo yan? Bye po.